pupunta tayo sa Las Casas, Pilipinas de Agusa. Pangalan ko po ay Luis Alfredo. Yan, ako po yung magiging gabay sa paglalakbay. Yung bunsong anak po ni Chodora Alonso, si Bea Alonso. Maraming kasala din po yung naganap po sa may simbahan namin na ito. Ang hindi lamang po namin sigurado kung sila pa din po hanggang ngayon po. And actually for my group, meron na po itong CCTV po nung araw. Noong mga panahon po na yun, yung camera, yung mga bubungan po sa ibabaw ng bintana, ang tawag po natin dito ay canopy or media agua. Para po. Imagine something better with the roller coaster of life. Easily forget how to place your bet. When every day like coaster of life, you've got. Diretso lang po. Hello, yo. Good day to all of you. Ngayon nga ay pupunta tayo sa Las Casas, Pilipinas de Agusa 4-day tour. Samahan nyo kami. Let's go! Sir, magandang umaga po. May reservation na kayo, sir? Ano lang, ano po ito? Date tour? Bali, sir, paso na lang sa ID, sir. At nandito na nga tayo sa reception area. Inaantay ang mga kasama. Ayun na sila. Let's go!
dancing so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! All sing your high line with the roller coaster of life. Yeah. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again, you gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time. Oh, oh, sing your high line on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Roller coaster. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Oh, roller coaster.
nandito na tayo sa starting place ng booking tour daw. So, sige po for my group, yan. Bago po tayo magsimula, tanong ko lamang po, okay po ba lahat sa Tagalog? Okay naman po lahat? Yan. So, sige po. Yan, sige po, usog na lang din po tayo rito ng konti po. Yan. So, simulan na po natin yung ating munting paglilakbay. Una, isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, good morning. Mabuhay. Once again, welcome to Las Casas, Pilipinas, Diacuzar. Yan, pangalan ko po ay Luis Alfredo. Yan, ako po yung magiging gabay sa paglalakbay. Sasamahan ko po kayong libutin sa ilan sa mga makasaysayang bahay na nailipat po dito sa resort. Sa ating paglilibot, meron po tayong mga piling bahay po na papasukin. Ngunit, bago po natin pasukin yung bahay, bago po kasi magkahoy na parte po nito, kinakailangan po nating magsipagubad ng ating mga suot na sapin sa paa. Isa po kasi itong Filipino tradition na muli po naming binubuhay dito po sa resort. Ang pag-alis po ng mga sapin sa paa, ito po ay pagpapakita ng respeto at paggalang sa may-ari po ng bahay. Ang Las Casas, Pilipinas, Diacuzar ay mga salitang Espanyol nang ibig sabihin po nito sa Tagalog ang mga bahay sa Pilipinas ni Acuzar. At ang Acuzar, ito naman po yung apelido po ng may-ari po ng resort. Nagsimula po silang mangolekta ng mga lumang bahay taong 2000. And then binuksan naman po nila ito sa publiko taong 2010. So 10 years in the making at 14 years na po ito in operation. Yung dahilan naman po kung bakit inabot po ito ng 10 taon bago nyo po nabukas sa publiko, ito pong mga bahay po natin dito sa resort, bago po kasi ito mailipat, wala po sa kanyang original na lokasyon. Una, pinag-aaralan po nila itong mabuti. Ginagawa po ng documentation, kinukuhanan po ng larawan, nilalagyan po ng mga markings ang bawat parte po nito, at saka naman po nila maingat, nagigibain. Piece by piece, flank by flank at column by column. And then yung mga piraso po ng bahay, dadali naman po rito sa resort at muli po itong itatayo base naman po sa kanyang original na struktura at disenyo. Sa ngayon, meron na po kami rito ang 63 bahay or 63. 41 po rito yung mga original. Then yung the remaining 22, combination naman po ito ng replica at ng mga archival houses. Pinapangalan po namin sa kanila base po sa lugar kung saan po namin sila nakita o natagpuan. Yan, kagaya po sa ating unang bahay kung nasa na po tayo ngayon. Ito pong malaking bahay po natin ito. So ito po yung ating Casa Binyan from Binyan, Laguna. Ang bahay meron po siyang dalawang bahagi. Ang unang bahagi po ng bahay, naitayo po ito taong 1700 sa pagmamay-ari po ni Don Gregorio Alonso. Si Don Gregorio ay pinamana niya po yung bahay sa kanyang anak na lalaki, si Cipriano Alonso. At para naman po sa ikatlong henerasyon na tumira sa bahay, si Don Lorenzo Alberto Alonso, na kung saan si Don Lorenzo, nagkaroon po kasi ito noon ng dalawang asawa. Sa kanyang unang asawa, ang pangalan ko ay Paula Florentino. Nagkaroon po sila ng anak na lalaki ang pangalan, Jose Alberto Alonso, na di kalaunan, naging representante pa ng Pilipinas sa bansang Espanya. Sa panahon po natin ngayon, ito po yung tinatawag nating ambassador pa. Okay? Yung ikalawa naging asawa naman po ni Don Lorenzo, si Brigida de Quintos. Isa po sa kanilang naging anak ay si Teodora Alonso, yung mother ni Dr. Jose Rizal. Yan. Ngayon, babalikan po natin yung unang anak sa unang asawa kay Jose Alberto Alonso, yung ambassador. Siya po kasi yung ika-4 na henerasyon na tumira po sa may bahay natin na ito. Nagkaroon po ito ng asawang pangalan naman ay Teodora Formoso. So wag po tayo malilito. Magkaibang tao po si Teodora Alonso at si Teodora Formoso. Okay? Yan. Ngayon,
dahil naman po representante po natin si Jose Alberto Alonso sa bansang Espanya, kung kaya't lagi naman po siyang wala dito po sa Pilipinas upang gampanan yung kanyang tungkulin. At naiiwang mag-isa naman sa malaking bahay po na ito yung kanyang asawang si Formoso. Yan, sa hindi naman po inaasahang pagkakataon, ito pong si Teodora Formoso, nagkaroon naman po ito ng lihim na relasyon sa kapitan po ng mga Guardia Civil. Oh, for my group, by the way, dito po sa resort, hindi po namin siya tinatawag na Marites. Kasi po yung kwento po natin, sir, hindi na po siya latest. So sa resort, ang tawag po dito ay Mario Chistory. Yeah, so chismis noon, na history po natin ngayon. Kaya chistory. So ituloy po natin. Nung malaman ni Jose Alberto Alonso yung kataksilan na ginawa po ng kanyang asawa, agad po siyang umuwi sa bahay na ito. Pagdating po niya, yan, sir, ano po kaya sa tingin ninyo yung kanyang ginawa sa kanyang asawang may kalaguyo? Pinatay? Ayan. Pinalayas? Ayan. Kinulong, madam? Kinulong? Ay, mabait po kayo, sir, na asawa? Ayan. Kay sir. Tingin po ninyo. Pinalayas? Ayan. Chinap-chop, madam. Delegado po yun, madam. Ayan. Ayan. Kayo po. Kinausap? Kinausap? Tingin po ninyo. Sinakal? So sige po, baka kung saan pa po mapunta yung mga usapan po natin, so siguro po ituloy na lang natin yung kwento, okay? Ayan, ang ginawa po ni Jose Alberto Alonso pagdating niya po sa bahay, kaya niya po itong mas maganda siguro kung itutuloy natin yung kwento ng bahay sa ikalawang palapag po ng gusali, sa kwarto kung saan nangyari po ang lahat. Yan, so for my group, puntahan po natin yung crime scene pa. Yes. So, dito po tayo. Sige, for my group, dito po tayo. Gusto mo makita yung crime scene? Gusto mo makita yung crime scene? Doon pa pag-akyat. Yung mga sabihin sa paa po natin, dito na lang po natin siya kaalisin po bago po tayo mga sa may. Okay? Sir? Yes, sir, pwede po. Okay? And for my group, yung mga furniture po natin sa ikalawang palapag po ng bahay, actually mga antique na po ito. Hindi na po natin sila pwedeng upuan, baka po kasi biglang may pumalapit po sa inyo. Hindi, baka bumagsak po tayo. Sige po, for my group, akit po tayo. Galing yung sapatos ko yun. Medyo umuugan ako. Baka bumagsak ako. Okay? So ituloy po natin na yung kwento. Pagdating po ni Jose Alberto Alonso sa bahay na ito, ang kanyang ginawa sa kanyang asawa, kanya po itong pinakulong sa kwarto na ito. Okay? Yan, pinulong lamang. Hindi po niya pinatay, hindi po niya sinakal, madam. Okay? And yung mother po ni Dr. Jose Rizal, si Teodora Alonso, siya naman po yung nagdadala ng pagkain dito araw-araw. Ngunit isang araw ito pong si Teodora Formoso, nagkaroon po ito ng pagkakataong sumulat ng isang liham. Nakasaad po sa kanyang sulat na siya po ang kinulong ng kanyang asawa sa isa sa mga kwarto ng kanilang bahay at inakusahan niya si Teodora Alonso na siya daw ay hindi umano
Yes, unti-unting nilalason sa pamamagitan ng pagkain dinadala dito araw-araw. Yung sulat po na ginawa ni Formoso, hinadis niya po ito sa isa sa mga bintana po ng kwarto. At agad naman po itong napulot ng Guardia Civil na nakaantabay po mismo sa kanilang bahay. At dahil naman po kalabuyo ni Formoso yung kapitan po ng mga Guardia Civil sa yung sulat, agad naman po itong nakarating sa kapitan. Nung malaman na po ng mga otoridad yung nangyayari sa bahay, dagli-dagli po silang tumungo rito. Pagdating po nila, pinalaya po nila si Formoso. Ngunit, dinakip at ikinulong yung magkapatid po na Alonso. Yan, habang nakakulong po yung magkapatid, nagkaroon naman po ng malaking okasyon sa Biñan, Laguna, na kung saan isa po sa kanilang panauwing pandangal yung Gobernador General po ng Espanya. At sa mismong okasyon, meron naman po isang batang babae na magaling sumayaw. Ito naman po yung kinagiliwan ng Gobernador General. Ang ginawa po ng Gobernador, nilapitan niya po yung bata at hinika. Ano man ang nais mo, ay aking ibibigay kapalit ang iyong pagsasayaw. So lingid po sa kaalaman ng Gobernador General, yung batang kanyang kinagiliwan ay ang bunsong anak ni Teodora Alonso na si, Madam? Sino po yung bunsong anak ni Teodora Alonso na babae? Absent sa history. Hindi kayo nag-enroll, Madam? Si Maria Clara, sir, hindi po yun? Wala pa po. Wala pa po yung time na yun? Saya sa ano. Kayo siguro, Madam, yung nagpaalam po na mag-CCR para diretso sa canteen. Nag-ating classes. Nag-ating classes. Ayan. Bunsong anak po ni Teodora Alonso na babae. Sir? Sino? Iba lang po yun, sir, ha? Kaya po, Madam, bunsong anak ni Teodora Alonso na babae. Hindi ba yung nanay nila? Ayan, so yung bunsong anak po nila na babae. Ayan, ang idea. Mukhang absent kayong lahat, ha? Ayan, so yung bunsong anak po ni Teodora Alonso, si Bea Alonso. Ano, biro lang, Madam. Baka maling history lang po ang nakakasama sa showbiz po yan, biro lang. Okay, yung bunsong anak po ay si Soledad or si Sole. Yan. Yung batang Soledad, hiniling po nito yung kalayaan ng kanyang ina at ng kanyang tiyuhin. Kaya makalipas po yung mahigit 2 taong pagkakakulong, muling nakalaya yung magkapatid po na Alonso. Pero hindi pa po rito natatapos yung paghihirap po ni Teodora Alonso. Noong mga panahon po na yun, meron po kasing bagong panukalang batas na pinatupad po yung pamahalaang Espanya. Ito po yung tinatawag po nating Claveria 1849. Nakasaad po sa batas po na ito, tayo pong mga Pilipino ay magkakaroon po ng sariling apelyido. Yung apelyido po napunta sa pamilya ni Teodora Alonso ay Rialonda. Isang araw po ito po sa Teodora Alonso, meron po siyang nilagdaan. Sa kanyang lagda, hindi niya po kasi naisama yung kanyang apelidong Rialonda. Kaya nung makita po ito ng pamahalaan, inaakala po nila na hindi na naman po ito sumusunod sa kanilang panukalang batas. Kaya sa pangalawang pagkakataon, muli po siyang pinalakip. At dito, pinarusahan po siya na maglakad ng halos 50 kilometrong layo. Mula Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna nang wala pong suot na sapin sa paa. Noong mga panahon po na yun, halos 10 taong gulang pa lamang po si Dr. Jose Rizal nung masaksihan niya yung hindi makatarong ang ginagawa po sa atin ng pamahalaang Espanya. Kung kaya't nung unti-unti na po ito nagkakaroon ng kaisipan, isa po kasi ito sa kanya naging inspirasyon upang sumulat po ng mga nobela, kagaya po ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Okay? Yan. Ngayon naman po for my group. Nandito pa rin po kasi yung mga nagmay-ari po ng bahay, so ipapakilala ko po sila sa inyo. Kailangan naman po natin gawin, ipikit po yung ating mga mata at maghawak-hawak kami po tayo. Mamaya may maramdaman tayo. Kaya kung kayo mag-alala, wala naman po akong kapangyarihan para po tawagin po sila. So for my group, yung mga nandito po yung mga larawan lamang, okay? Yan, lilinawin ko lang po yung mga multo po namin dito sa resort, nakadepende po ito sa package na na-avail po ninyo, okay? Saan po kayo mag-alala. So sige po, dito po tayo sa may kabilang sa ito ng bahay. Nung pinalaya ko siya sa kwarto, umuwi po siya sa kanilang lugar sa Maylo. Dito ba? Yeah. Sige po, dito po tayo. Yeah. Okay. Ayan, so yung mga nasa larawan po nito, sila po yung mga nagmay-ari po ng bahay. Ipapakilala ko na po sila sa inyo kasi kung sakaling makakasalubong niyo po sila mamaya, at least kilala niyo na. Ayan. For my group, ito po si Jose Alberto Alonso. Naging representante po natin sa bansang Espanya. Brother po siya ni Teodora Alonso. So, tiyuhin ni Dr. Jose Rizal. Yan, ito naman po yung kanya naging asawa, si Teodora Formoso, yung nagkaroon ng lihim na relasyon sa kapitan po ng mga Guardia Civil. Okay? Yan, ngayon po.
In the year 1800s, ito pong si Jose Alberto Alonso, nagpagawa pa po ito ng ikalawang bahagi po ng bahay. So sa ngayon po, yun naman po yung aming Italian restaurant na tinatawag po naming La Bella Teodora. Ibig sabihin po nito sa Ingles, The Beautiful Teodora po. Okay? Yan. Hindi po nagtagal, yung buong bahay po kasi nito, kanya po itong ibinenta kay Doña Magdalena Arreba-Nueva. So buhat po nun, ibang pamilya na yung nagmamayari po nito. Si Doña Magdalena, pinamana niya po yung bahay sa kanyang anak na babae, si Doña Isabel. Si Doña Isabel, nagkaroon naman po ito ng Espanyol na asawang pangalan, Macario Marco. Binigayaan po sila na magandang anak na babae, ang pangalan naman ay Doña Pilar. So sila, during the program. So muli po for my group, ito po yung ating kasubingan from Binyan Laguna. Ngayon po, bigyan ko po muna kayo ng ilang minuto para po kumuha ng larawan sa bahay po natin ito. Kung kayo mag-bukid yung nasa likodan po natin. And bago po tayo dumako sa ating susunod po na bahay, yung bangkuan po natin ito, ang tawag po dito ay botaka. Okay, botaka. Bukod po sa pahingahan, yung mga babae po kasi nung araw, dito rin po sila nanganganak. So yung upuan po natin ito, tinatawag din po itong birthing chair. Nakaupo po sila dito, and then nakapatong po yung mga paa nila dito, saka po sila manganganak po. Yan, botaka or birthing chair. Tandaan niyo po ito kasi mamaya, lalabas po ito sa exam po natin. Okay? Diba? Wala. Ay, yung mga kaibigan ko dito, sir, mga tuwing kami lang po lumalabas, medyo lumulutang sila, sir, kapag madaling araw na po. And for my group, by the way, ito po yung ikalawang bahagi po ng bahay natin, yung Italian restaurant. So ito po yung La Bella Teodora. Okay? Ayan. Ngayon po, napanood niyo na po ba yung Artikulo 1 General Luna ni Sir John Arcilia? Ayan, sa may courtyard po natin ito, dito po siya eksaktong pinagtataga, pinagbabaril. So dito po siya pinatay. Yeah, yung spolarium scene, dito po siya naghanap pa. Yung scene lang. Yes, so kaya wala po kami kinalaman sa pagpatay po sa kanya, sir. Original po itong napatay sa may simbahan sa may Kabanatuan po. Yung hinihinalang mother po ni Emilio, yung matandang babae, sa may bintana po nito, doon po siya nagsalita ng buhay kabayan, tumihinga po. Yeah, so yung pagpatay kay Indra Luna, dito po siya kinuhanan pa. Okay? Yeah. So ngayon po for my group, dito na po tayo dumako. Tara po sa ating susunod po na bahay. Transport to, sa ano? Sa San Jose, Balanga City, Bataan. Ngam dito po sa resort, tinatawag po itong Sanctuario de San Jose. Hindi pa po ito tapos, pero nagagamit na po ito for wedding ceremony at mga misa. Every Sunday, may mass po kami rito, 10:30 pa ng umaga. Yan, maraming kasala din po yung naganap po sa may simbahan namin na ito. Ang hindi lamang po namin sigurado kung sila pa din po hanggang ngayon po. Ano, sila pa rin naman, sir. River. Yung tubig po natin ito, nanggagaling po siya sa may bundok Dapo po roon, na tinatawag naman pong Mount Native. Yung bundok po natin ito actually sa Tormont Volcano pa. Okay? Yeah, so Mount Native and Umagol River. Yes. Ayan, ngayon naman po. Kapatid ng pito. Ayan. Usog naman po tayo rito sa may kabilang puno po, sa may ilalim po ng puno ng marabutan. Pero kung mga river, yung lake, it's na big na. Ayun sir, meron po talaga tayo. Yung pinalawak lang po. Boys and Girls Dormitory at iba pa. So ngayon, ito naman po sa resort. Ito pong bahay po natin ito. Ito na po itong opisina para po sa mga in-house artists po natin. Okay? Yan. So ngayon naman po for my group, naniniwala po ba kayo na yung bahay po natin na ito ay meron na po siyang CCTV way back 1860s? CCTV? Marites, wala po tayong Marites nung araw. And actually for my group, meron na po itong CCTV po nung araw. Noong mga panahon po na yun, yung camera po natin, high definition na din. So for my group, lapit po tayo para makita po tayo sa camera. Magpapakita ko po sa inyo. Salamin yun.
Ayan. Salamin na. Ayan, hindi po. Ayan. Lapit po tayo rito. Okay, yeah. So for my group, tingin po kayo sa may kisame. And doon po sa may kahoy na parte, meron kayong makikita na hugis parisukat. Yan, nakita niyo na po ba yung parisukat sa kahoy? Yung square. Ayan yung dark square po sa kahoy, nakita niyo na po? Yes. And nasa tapat ko po siya. Nakita niyo na po? Ayan, yung parisukat po natin, actually cover lamang po yan. So isa nga po itong peephole or peeping hole. Yung may-ari po ng bahay, sisilip po siya dyan. At mula naman po dyan, malino na malino niyang nakikita yung tao sa harap po ng kanyang bahay. Kaya po high definition with sound effect pa. Yeah, so ganito po yung nangyayari. Kapag ka po merong bisitang kumakatok sa may-ari po ng bahay, sisilip po ito. Kapag po yung bisitang kumakatok ay welcome na pumasok po sa loob, yung may-ari ng bahay mula po sa ikalawang palapag, meron po silang ihilaing lubid na konektado dito po sa lock ng pinto. At ang pintuan, pusa po itong bubukas. Kapag naman po yung bisitang kumakatok na hindi naman welcome na pumasok po dito, mula po sa butas na yon, binubuhusan niya po ito ng tubig. Minsan naman ay ihe para po kanyang maitaboy. So dito po sa amin sa resort, tinatawag po itong CC Silip. Yan. Yan po yung ating Filipino style, CCTV. Okay? And then dito naman po for my group, meron po tayong dalawang klase ng pinto. Ang malaking pintuan po na ito, ang tawag natin ay Puerta Mayor. Ito po yung daanan para po sa mga kalesa, karuwahe at mga sasakyan. Ang maliit na pintuan po na ito, ang tawag naman po ay Pustigo. Ito po yung daanan nating mga tao. Kung mapapansin po ninyo, medyo may kababaan po ito. Ibinase po kasi ito sa height ng mga Pilipino po noon. Kasi po noon, maliliit lamang po tayo. Ang mga Pilipino, nasa 4 hanggang 5 talampakan lamang po ng laki. Si Jose Rizal, nasa around 4'11 lamang po siya ng taas po. Yes, nung araw po kasi wala pa po tayong Star Margarine at Cherry kaya maliliit po sila. Okay? And so, tayo yung first. Si Rizal, madali po siyang height po. Una, 4'9". Malilim na dito. 4'11". From Tondo, Manila. Ganyan po yung mga tipikal na struktura na makikita po natin nung araw sa Tondo way back 1900. So ganito po kaganda yung mga bahay natin nung araw sa Tondo. Yung mga bubungan po sa ibabaw ng bintana, ang tawag po natin dito ay canopy or media agua. Nagsisilbing protection po ito ng bahay kapag ka po nagkaroon ng malakas na ulan at sa may matinding sikat po ng araw. Yan, dito po sa resort, ito pong bahay na ito, isa na po itong bahay paupahan na meron pong 3 kwarto sa loob. So pwede po kayo mag-stay overnight dito po sa ating Casa Tondo from Tondo, Manila. Okay? Yung katabing bahay niya po dito, yan naman po yung Casa Binondo 1 from Binondo, Manila. Isa rin po itong bahay paupahan na meron naman pong 4 na kwarto sa loob. Okay, so Casa Binondo 1. Ang gusali po sa inyong likuran, yan naman po yung Megawayan from Megawayan, Bulacan. So meron naman po itong 5 kwarto po. 3 kwarto sa ikalawang palapag and then 2 kwarto sa kanyang palapag. Pwede pa po kayo mag-stay overnight dito po sa ating casa. Okay? So ngayon po may group, diretso po tayo rito para po sa ating susunod po na bahay. Actually, doon ko po kayo ila-last house ko sa activity area po. Okay. Tayo. Malapit na naman to. Ito po yung tayo.
Ngayon naman po for my group, para sa ating susunod na bahay, ito naman po yung ating Casa Candaba, na itayo po yung bahay taong 1839 sa pagmamay-ari po ni Antonio Magsino. Before po yung bahay, meron po kasi itong lihim na lagusan na ginamit po ng pamilya ni Magsino nang sila po'y tugisin ng mga Tulisanes. Ngunit sa kasamaang palad, doon na rin po kasi sila nasukol at pinagpapatay. Sa malagim na sinapit po ng pamilya, meron po isang batang babae na kaligtas. Ang pangalan po nito ay Carmen Magsino. Noong mga panahon po na yun, maliit na bata lamang si Carmen, kung kaya't nagawa po siyang itago ng kanyang tagapag-alaga sa isang bayong at takpan po ito ng mga gamit na damit. So ngayon po dito po sa resort ang bahay, isa na po itong restaurant na tinatawag po namin sa Pina, ni Nanay Maria. So nag-serve po sila dito ng mga Filipino foods ba. So muli po for my group, ang ating Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. Okay? And ngayon naman po mula po rito, yung tatlong pala pag nag-story natin mga tatangag-dakot po yun, yung kulay verde may mga pintuan, yan po yung ating Casa Unisan Pina o Casa Unisan. Kasi po lang, wala po tayo concrete, kaya tunay na ito na kanilang ginamit pala. So ngayon naman po, dito po sa resort, ito pong bahay mo natin na ito, ito na po yung aming premier hotel. Meron po itong pitong bago at kayang kupain hanggang 16 na tao. Kung mamupakan po natin yung bahay, may kasama na po itong full bathroom service. Para po. Medyo mapaaga ang uwi natin ngayon dahil masama ang aking pakiramdam at may lakad ng aking mga kasama. Samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video. Let's go! We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right, now you're cooking on high heat,
to all choose your timeline on the roller coaster of life. Oh, you seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown, got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again, you gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time. Oh, oh, sing your highline on the roller coaster of life. You've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. I want to go down the rabbit hole, down the rabbit hole of life. And now it's about to leave. Oh, roller coaster. Balik na kami dito sa reception para mag-check out. At may magandang view sa likod. Kuhanan natin. Let's go. Where's the people here? Ito pala malamig. May duyan, oh. Tulog muna tayo dito. May duyan, oh. Exit drink. Pauwi na kami. Goodbye drink pa.